Hello po mga katambay, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito na po, napakasakit po Kuya Eddie, sabi nga po ng kumanta po ng napakasakit. Ito po, nangyayari na po ang napakabigat po na problema at patong-patong na binibigay ng problema ng Bagong Pilipinas po kay Pastor Kibuloy. Ito po, dahil po ipinasok po ng sapilitan, di ba, kahit na sinasabi po ng korte ng Region 11, Davao, na pinatitigil po at pinaalis po ang sinasabing mga kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ, mga katambay. Pero sa kabila nun, pinuwersa pa rin at talagang hindi po papipigil ang DILG sa pangunguna po ng Secretary Abalos at siyempre po sa sinasabing PNP Chief, si General Marbil. Ito po. At siyempre po, yung si General Torre po ng Regional 11. Ito po mga tambay. Kaya ako po nasabi, pakinggan po natin at komentuhan po natin ang pahayag po sa balita. Inihayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na natagpuan ng pambansang pulisya sa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound ang mga pampasabog at sikretong daanan sa kasagsagan ang paghahanap ng mga PNP kay religious group leader Apollo Kibuloy. Ipinakita ni Secretary Abalos ang picture ng Molotov bomb at mga bolo na natagpuan sa compound. Mayroon din ang mga barbed wire at mga live electrical wire na inilagay sa lugar. Nakikipag-ugnayan na umano ang DILG sa City Government Engineering Office upang malaman kung nakadeklara sa KOJC's construction plan ang mga sekretong kwarto at daanan. Ito po yung actual inspection sa inside ng KOJC. Ito yung mga ilang kwartong pinasok po nila. Ayan po si General Nick Torre ang nangunguna po rito. Okay? Next. Ito po. Ito yung cathedral. Pagbukas mo sa rito, this is now the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwartong ito. Yan yata ang kwarto ni Pastor Kibuloy. No? Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Kinukuha namin ang plano mismo ito sa office ng engineering ng City ng Davao. Ito yung nakadeklara. Kasi kung hindi nakadeklara ito, ano ito? It's a violation. Bakit hindi nakadeklara? Lahat ng things na ginawa at binulog sa iyo. So, Di ba mga tambay, kaya sinasabi ko, malaking problema, patong-patong na problema po ang ibibigay ng Bagong Pilipinas sa pangunguna po ng DILG Secretary at ang PNP Chief at ang General na si Torre, General Torre mga tambay. Bakit po? Nakita niyo po sa balita, sa sinabi po ng Secretary Benjamin o Secretary Abalos, ano po sabi? Pag hindi po nakadeklara, unang-una, yung sa engineering, yung kingdom ni Pastor Kibuloy, dahil nga may mga sikretong kwarto raw, ay malaking problema po. At isa pa, bakit ko nasabi? Matindi po yung sinabi po, pampasabog. Pampasabog. Sino lang po ba ang po pwede magkaroon ng pampasabog? Di po ba? Yung mga nasa gobyerno, katulad ng kapulisan, kasundaluhan. Pag hindi ka miyembro niyan, at hindi ka allowed niyan na magkaroon ka ng pasabog, mga bomba, di ba? Tanging ang gobyerno lang ang talagang allowed diyan. Kaya napakalaki po ng haharapin na naman na sinasabing hindi natin malaman kung totoo o alam naman natin ang kredibilidad. May issue po kasi ang mga kapulisan na nagtatanim, planted, di ba? Komento ni Kamanong. Kasi nakakaroon po ng planted po yan di ba? Dahil nga ang kredibilidad ng mga pulis ay nababawasan na po sa panahon po natin ngayon. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte na talagang ang mga kapulisan ay nagtatrabaho at nabawasan po. Sandali lang po mga tambayan, bubuksan ko lang po yung pinto. Babalik po ako. May tao po kasi.
Salamat po mga katabay. Pasensya na po. Na double lock po mga katabay. Meron po kasing kumakatok. Balik po tayo mga katabay. Pasensya na po. Kaya nga po mga katabay, balik po natin. Kaya ako nasabi na talagang papatong at papatong ang mga problema ni Pastor Kibuloy. Kasi ito na po. Nung nakapasok na po, di ba ang pakay lang po nila ay si Pastor Kibuloy sa warrant of arrest na sinasabi na makuha po ang pastor. Pero ngayon, dumadami na po. Dumadami na po ang problema. At ito po, sa nakikita po ni Kamanong mga tambay, unang-una, baka po ito wag naman sana. Kasi nakakita na po sila ng pampasabog daw, di umano. Pampasabog. Ano po ang susunod yan? Ano po susunod? Baka ideklara na terorista po yan. Pasabog po yan. Sino po bang gumagamit ng pasabog maliban po sa gobyerno? Di po ba? Terorista ang mga may pasabog. Nakakalungkot lang po. Kung ito po ay planted o talagang komento ni Kamanong, sila rin ang may gawa. Kawawa naman po ang Pastor Kibuloy, mga katambay. Sa dami po ng nakikita po ngayon nila ng mga kapulisan sa pangunguna po ng DILG Secretary, si Secretary Abalos. At syempre po sa basbas din po ng Pangulo ng Pilipinas dahil nagsalita po ang Pangulo ng Pilipinas na talagang sinasabi pa nga fake news eh. Dahil nagpunta raw ang mga kapulisan doon, pumasok na wala man lang kadala-dala kahit isang baril, di ba? Nakakalungkot lang po mga katambay. Talagang yung nangyari po kay Pastor Kibuloy dito po sa sinasabing bagong Pilipinas, sa administrasyon po ng Pangulong Marcos Jr., napakatindi po na kanyang harapin ngayon mga katambay. Sa tingin po ni Kamanong, ito pong pinahayag ni Secretary Abalos, ano na po ito eh. Doon na po patungo ito na ipahayag mo sa mga Pilipino. Sinabi mo na sa mga Pilipino na may nakita na kayong pampasabog. Mga pampasabog, mga katambay. Tapos may mga daan pa, sikreto. Parang tunnel, mga katambay. At pati yung kanyang tinitiran, yung kanyang tinutulugan, kinu-question nyo pa rin, mga katambay. Talaga hinahanapan nyo ng mga ipapatong-patong na kaso at patong na problema ang Pastor Kibuloy. Di ba? Para po madiin. Siyempre. Dahil nga yung sinasabi po ni Attorney Torion na mahina po yung sinasampan nilang kaso o yung kanilang binubuhay na kaso, mahina ayon kay Attorney Torion. Pero ngayon, pag dito po naman dinala sa issue na ito at ito ang isasampa o idadagdag sa kaso, ito po yung mga pampasabog. Mabigat po ito. Wala pong piyansa ito. Pampasabog po ito eh. Nakakamatay. At baka ideklara ka pang terorismo o terorista. Di ba? Nakakalungkot lang po. Sana mali si Kamanong na kasi sa narinig natin sa balita, sa sekretary, nakita niyo po, dumadagdag po ang problema. Ang magiging problema ni Pastor Kibuloy, dinadagdagan na po nila. Pinabibigat na po. Pabigat na ng pabigat. Ngayon pa lang yan. Sa mga susunod na araw, marami pa yan. Marami pa silang idadagdag dyan. Komento ni Kamanong, mga katabay. Ano po sa tingin nyo? Umpisa pa lang, ito. Ngayon halos, kanina lang, isang araw lang yan. Nagsalita, kanina lang. Meron na silang pahayag na ang Pastor Kibuloy ay talagang hindi magandang tao. Talagang maraming itinatago sa mga Pilipino yan. Dahil mismo, pasabog. Isang pastor, merong mga imbak na pasabog. Pampasabog, pastor. Di ba? Kayo po mga tambay, ano po sa tingin nyo? May katotohanan po ba ang sinasabi po? Dahil una-una, komento na ni Kamanong, sa panahon po ngayon, mahirap pong pagkatiwala ng ating kapulisan dahil mismo ang Vice President ay nagkaproblema po sa kapulisan dahil hindi po sumusunod sa rules o sa batas ang ating kapulisan ngayon. May sarili po silang rules, mga katambay. Kaya hindi natin alam. Komento ni Kamanong, baka ito, tinanim lang, planted, kasi, di po ba, nagpapasok po sila ng hindi alam ng mga Kingdom of Jesus Christ. Yung mga member
Napakarami po nila pinapasok doon, nakakahum pa. May kulay blue pa na hindi alam kung ano laman nun. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po. Nakakalungkot. Ang nangyayari po kay Pastor Kibuloy, talagang nasama po sa demolition job, pamumulitika, parte ng pamumulitika, nasama na po siya. Dahil siya po talagang malapit sa mga Duterte. Dahil nakita naman natin ngayon, lahat ng malapit sa Duterte, nagkakaproblema. Magmula kay dating Pangulong Duterte, Vice President Sara Duterte, sino po ba? Asawa ng Vice President, ang Mans Carpio, ang panganay na kapatid ni Sara, si Pulong, ang mayor, may problema. Sino pa? Ang senador, may problema. Ang dalawang senador, meron na rin issue. Si Bato, si Senator Bato, Senator Go. At siyempre si Kibuloy. At si dating Secretary Harry Roque, may problema na rin. Isama pa natin si Bantag. Di mo ba? Halos lahat ng mga malalapit sa mga Duterte ngayon ay puro may problema po sa bagong Pilipinas, sa gobyerno po ng Pangulong Marcos. Sila po ay napakaraming issue na sinasabing kinasasangkutan daw di umano. Pero ito, nakita po natin. Kaya kung bibigyan po natin ng konklusyon o logic, pwede rin po, wag naman sana, pwede rin nilang gawin ito sa dating Pangulong Duterte. Dahil kaya po nilang puwersahin. Nakita niyo po kung paano yung puwersa na ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Napakarami po pinadala ng mga kapulisan at sinasabi may mga sundalo pa riyan. Di ba? Pwede rin po mangyari kay dating Pangulong Duterte yan. Nagamitan po ng puwersa na mas marami pa. Dahil kontrolado po ngayon nila ang sitwasyon. Nasa kanila po ang puwersa, pera, kayamanan, di ba? Power, di ba? Nasa kanila lahat Kaya nilang gawin lahat. Kaya sana wag mangyari 'yon dahil hindi naman natutulog ang taong bayan at hindi tanga at bobo ang mga Pilipino. Alam na po ng mga Pilipino ang ganitong klaseng galawan, mga katambay. Alam na mga Pilipino mga galawang ganito. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot po sa sinapit ng ang leader ng Kingdom of Jesus Christ, mga katambay, na mayroong isang sekretary, direct to the Filipino, nagbigay ng pahayag, nakakitaan ng maraming pampasabog. Alam na natin ang kasunod nun, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nalulungkot man, talagang ganon. Sana marausan po ng pastor yan. Ingatan nawa po at maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, at sa mga nagla-like, share, and subscribe, at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye.